Naglakad na ako patungo sa puno, gaya ng binilin sa akin ng mabait na babae. At nang makarating, naupo sa bangkong gawa sa simento. Muli kong tinignan ang pinto ng simbahan. Hindi talaga nasusukat sa panlabas na anyo ang nilalaman ng puso. Hindi lahat ng madasalin ay may malinis na budhi. Mayroong mapagbalat kayo, maraming mapagsamantala, ngunit mayroon pa rin mga taong matulungin at mapagkumbaba. Muli akong napatingin sa kawalan. Kasunod nun, ang pagbabalik ng nakaraan. Noong ako ay bata-bata pa. Naalala ko nung matanggap akong serbidora sa isang kilalang kainan. Mabait ang manager namin, lalo na sa isang tulad kong ulilang lubos. Ngunit naging kalakaran na yatang pahirapan at ibuli sa trabaho ang mga baguhang tulad ko. Pinatid ako ng isa sa mga kasamahan ko. Wala man akong ginagawang masama, ay naiinis sa akin. Hindi ako tuloy ang nasubsob dahil nakahawak ako sa upuan. Ngunit tumagilid ang dala kong tray at ang laman ay dumausdos patungo sa likod ng lalaking doon ay nakaupo. Napanganga ako sa takot nang mapasigaw ang lalaki. Biglang tumayo at nagtatalon habang hinuhubad ang damit na suot. Napatayo din ang mga kasama nito, 2 babae at 1 pang lalaki. Tinulungan ito ng kasamang lalaki habang pinagmumura naman ako at dinuduro ng 2 babae na kasama nila. I'm okay, damit lang to at kaunting paso. Pag-awat ng lalaki sa mga kasama, ngunit patuloy pa rin sa pang-iinsulto ang 2. Hindi ko pansin ang mga naririnig. Ang inaalala ko ay ang namumulang balat ng lalaki dahil sa mainit na karigaring tumapon sa likod nito. Lumika ng komosyon ang nangyari. Lumapit ang manager namin. Pinapasok ang 2 lalaki at 2 babae sa loob ng opisina. At ako naman, pinapunta sa loob ng kusina. Halo-halo ang nararamdaman ko. Lahat ng santo ay natawag ko. Maya-maya pa, pinatawag na ako ng manager. Lalong nangatog ang buo kong katawan. Mawawalan na ako ng trabaho. Ay posible pang makulong dahil walang pambayad sa danyos at sa pinapasukang napinsala. Walang patid sa pag-agos ang aking luha. Para akong kriminal na isasalang sa silya elektrika. At ang hatol ay ibinabana. Natutup ko ang sariling bibig. Hindi ako makapaniwala. Ang inaasahan kong pagrereklamo ng mga customer at pagsisante sa akin ay hindi nangyari. Sa halip na ireklamo ng lalaking nabanlian ang mainit na ulam, ito pa ang nagtanggol sa akin. Ang kasama nitong 1 pang lalaki ang nagpatunay na pinatid ako ng katrabaho. Hindi ako nakapagsalita. Umiiyak pa rin dahil sa tuwa. Paulit-ulit lang akong yumuyuko bilang pasasalamat. Sa pangyayaring yun, ay nakilala ko si Ignacio, ang nabanlian ng ulam. At si Miko, ang tumistigong wala akong kasalanan. Doon na rin nagsimula ang saya at lungkot sa aking buhay.
Halika, sumama ka sa akin. Pinatatawag ka ni Father. Nagbalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang marinig ang malambing na tinig ng babaeng kausap ko kanina. Nagpatianod ako sa pag-akay niya. Nakangiting pari ang sumalubong sa amin. Nababasa ko sa mga mata nito ang nararamdamang habag para sa akin. Dahan-dahan kong iniyuko ang ulo upang pigilan ang namumuong luha sa mga mata. Pinaupo nila ako at saka mahinahong kinausap na tila ba nakikipagkwentuhan lang. Inakala nilang hindi ako nakapagsasalita dahil ang bawat tanong nila sinasagot ko sa pamamagitan ng pag-iling at pagtango. Kaya siguro hindi na itinanong ang pangalan ko. Maaaring inakala rin nila na wala akong sariling bait. Pinakain nila ako. Pinaliguan ng mabait na babae. Pinagsuot ng bagong underwear at pinagbihis ng hindi man bagong t-shirt at pantalon ay malinis naman at mabango. Sinusuklayan ako ng babae habang ginagamot naman ng pari ang aking mga sakong. Ginupit ang mga kuko ko sa kamay, sa paa. Sinuutan ako ng itim at malambot na medyas at saka pinagsuot ng isang bago at makapal na tsinelas. Napreskuhan ako. Hindi ko na namalayang naidlip pala ako sa kinauupuan. Nang magising ako ay agad akong tumayo. Nakangiti ang babae nang lumapit sa akin at painumin ako ng mainit na tsokolate. Nang maubos ang laman, tinungo ko na ang pintuan. Hindi nila ako pinigilan. Naiintindihan ko naman. Laking pasasalamat ng may nagmalasakit sa akin. Binilinan ako ng pare na kung magugutom ako, huwag ako mag-aatubiling bumalik. Bilin pa nila ay mag-iingat ako sa pagtawid sa kalsada at marami pang iba. Nakangiti akong tumango at kumaway bilang pamamaalam. Muli akong naglakad papunta naman sa aking tutulugan. Naramdaman kong namimigat ang katawan ko. Pinagtawanan ko ang sarili. Hindi na sanay ang sistema ko na malinis. Niyakap ko ang aking sarili nang unti-unting makaramdam ng pandalamig. Madulas ang salat ko sa aking balat at mainit ang singaw ng aking hininga. Pakiramdam ko'y lumiliit ako. Alam ko, inaapoy ako ng lagnat. Napatango ako nang marating ang karinderya ni Manang Inday. Hinahanap ng panlasa ko ang malinamnam niyang lomi. Pakiwari ko. Gagaan ang pakiramdam ko kapag nakahigop ng mainit na sabaw. Napanganga ang ale pagkakita sa akin. Aba, muntik na kitang hindi nakilala. Ang ganda-ganda mo ngayon. Dapat lagi kang ganyan. Tignan mo, lumabas ang kagandahan mo. Nakangiti niyang sabi. At saka inihain ang paborito kong lomi. Hindi na naman niya tinanggap ang bayad na inaabot ko. Itabi mo na lang yan para may pambili ka ng gusto mo. Ay, hindi ko naman ikalulugi ang isang tasang lomi. Siya nga pala, pinalagyan ko ng makitid na papag yung tulugan mo dyan sa may likod. Mainam-inam na yon kaysa naman sa hinihigaan mong karton. Pinalagyan ko na rin ng dingding. Kaya nga lang tagpi-tagpi lang ha, para hindi mahalata. Baka kasi mapansin ng kasera kung ganid sa pera. Pagpasensyahan mo na ang Manang Inday mo ha. Nauubos ang paninda pero ubos din ang benta. Natatawa pa nitong sabi. Nakangiti akong tumango. Napakabuti ng Diyos. Pinadalhan niya ako ng mga taong
Sa kabila ng kani-kanyang pasanin, ay nagagawa pang tumulong sa ibang tao. Sa akin, sinisimulan ko na ang pagkain nang may tumawag sa aking pangalan. Nag-angat ako ng paningin. Nakilala ko agad ang lalaking pinagmulan ng tinig. Si Ignacio. Nagtutubig ang mga mata niya habang hinahagod ng naaawang tingin ang aking itsura. Tila ba hindi makapaniwalang ako nga ang nakikita. Inilihis ko ang paningin. Ibinalik sa tasa ng lomi. Kumutsara at sinimula ng pagkain. Sinimulan na rin ang pagkukunwari. Lutang lang uli. Nagkunwari akong hindi siya kilala, na hindi apektado sa kanyang presensya. Matuling nagbalik sa aking alaala ang nagdaan. Si Ignacio, ang lalaking natapunan ko ng mainit na kare-kare, ang lalaking nagbigay ng magandang kulay sa aking buhay. Mula ng aksidenteng nangyari sa kainan, ay araw-araw na niya akong pinapasyalan, hinihintay at hinahatid sa boarding house na aking tinitirahan. Mabait siya, maalalahanin at maginoo. Pinaramdam niyang mahalaga ang isang tulad ko. Nahulog agad ang loob ko sa kanya, kaya nang sabihin niyang mahal niya ako at ibig maging nobya, pumayag agad ako. Ang akala ko, ganun lang kasimple ang lahat. Gusto niya ako, gusto ko rin siya. Ang inosenteng Divina ay nangarap ng buhay kasama siya. Umasang kami na hanggang sa huli. Naniwalang siya ay regalo ng Diyos sa akin. Ngunit ang kaligayahan ay pansamantala lamang pala. Isang pangarap na mananatiling pangarap lang dahil ang mahirap at mangmang na tulad ko'y hindi nababagay sa solo palang tagapagmana ng malaking kumpanya at kailanman ay hindi matatanggap at mapapabilang sa kanilang angkan. Wala siyang nagawa ng ipakasal sa babaeng napili ng kanyang mga magulang. Naiwan ako sa dilim. Durog na durog, halos mabaliw. Hindi ko akalaing ang nararamdaman niya sa akin ay liliparin lang ng hangin. At sa mga panahong nagluluksa ang aking puso, ang kaibigan niyang si Miko ang nag-alok ng balikat na maiiyakan ko.